Hello mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng ampalaya with shrimp paste. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, ampalaya na 2 piraso, yung malalaki. Tapos, 2 tablespoon ng bagoong alamang or shrimp paste. Bawang, sibuyas, 2 piraso ng kamatis at 3 piraso ng itlog, at gagamit din po ako ng olive oil para dito sa paggigisa ng ating bawang at saka sibuyas at kamatis. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin ang mga ito. Ang una po nating gagawin ay maglalagay po tayo ng mantika dito sa ating kawali. At pagka po mainit na ang inyong mga mantika ay pwede na nating ilagay ang sibuyas at saka bawang. Hahaluin lang po natin para hindi masunog ang ating bawang at saka sibuyas. Hihinaan natin ng konti yung ating apoy. At pagka naamoy nyo na po yung amoy ng sibuyas at saka bawang, ay pwede nyo nang isunod ang kamatis sa paggigisa. Ngayon po ay hahaluin lang natin to para maluto yung kamatis. Lalakasan ko po ng konti yung ating apoy para mabilis po maluto yung ating kamatis. Ayan na. Hihintayin ko lang po ito ng mga 3 minutos. Saka ko ilalagay yung ating shrimp paste or alamang. Habang hinihintay po natin na maluto itong kamatis, ay hahaluin lang natin ng hahaluin para hindi siya masunog. Ayan. Ngayon po ay ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo nitong kamatis at sibuyas at saka bawang. Tapos ngayong medyo malambot na yung ating kamatis ay pwede na nating isunod ang shrimp paste. Tapos hinaan nyo lang ng konti yung apoy nyo sa inyong mga stove or sa gasol para hindi masunog yung inyong mga bagoong dyan.
Ayan, maganda na yung kulay niya. Pink na po yung kulay. Ngayon po ay hahaluin na naman natin to. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay ang ating ampalaya. Tapos haluin lang natin siya para kumalat yung lasa ng shrimp paste dito sa ating ampalaya. Napakadali lang po nitong recipe ito. Kahit bata na 9 years old ay kaya po itong lutuin. Yan. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang itlog dito sa gitna. Yan. Para hindi po ma-overcook yung ating ampalaya. Kasi pag na-overcook po siya ay papait. So, kailangan po huwag niyo pong i-overcook pag nagluluto kayo ng ampalaya. Masarap ito. Paborito ko ito dati nung bata pa ako. Kasi napakasimple lang niyang lutuin pero napakasarap din. Kaya ito ang madaling maluto ng nanay ko dati nung nag-aaral pa ako. Hindi na po natin kailangang maglagay ng asin kasi maalat na po ito pag lalagyan nyo pa ng asin. Kaya nga mayroong kamatis para mabalansi yung lasa ng ampalaya nyo. Kasi may alamang siya. Kaya kailangan din natin maglagay ng kamatis. Pero kung wala po kayong kamatis ay pwede rin po. Pero mga 1 tablespoon lang ang ilagay nyong alamang para hindi siya masubrahan ng alat. Ito, tansyado ko na to. Kaya 2 kutsara ang nilagay kong shrimp paste. Yan. Paborito rin to ng asawa ko. Yan. Nire-request niya kasi na ito daw ang lutuin ko today. So, ayan na, pinagbigyan ko po siya. Ngayon po ay luto na po yata ito. Kasi ayaw po natin na masubrahan ng luto yung ating ampalaya. So, tama na po ito. Luto na siya. Ayan. Ito turn off na po natin yung ating stove at hahanguin ko na po ito para makakain na po yung asawa ko. So, ayan na po. Ito na po mga mamamayang ang ating ampalaya with bagoong alamang. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. At maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!